Diba, alam naman natin yung blueprint, yun yung kumbaga drawing, okay? Kumbaga yun yung plan. Okay? Plan para ma-build yung isang bagay. Kagaya ng itong bahay, diba? Before to ma-build, may blueprint po yan. Okay? Hindi yan yung tinayo lang agad. Tapos yun na, diba? O, pag nagpapatayo tayo ng bahay, kailangan may blueprint. Diba? Kung bahay na walang buhay, pinagpaplanuhan, buhay pa kaya natin? Yes or yes? Yes. Diba? So dapat, pinaplanuhan din natin, especially kung gusto natin maging successful. Lalo na sa larangan natin sa pag-negosyo dito sa Live. Okay? So, ngayon, this is the blueprint kung paano tayo magsasucceed dito. And I know, marami kayong mga pang-value dito. So, dito muna tayo. Okay? Let's emphasize first the importance of training. Pakisabi nga, training. Training. Okay? Training. Training. Ang training is the backbone in building your network. Alam mo guys, lahat ng mga naging successful kahit sa ang field, whether it be on sports, okay, whether it be in academic, whether it be kung sa ang field man yan, lahat yan. Lahat ng makikita natin naging successful, babad po yan sila ng training. Alright? Tatandaan nyo, it is the backbone in building our team. Okay? Remember this, you cannot give what you don't have. Hindi ka makakapag-build, hindi ka makakapagturo sa team mo kung ikaw mismo kailangan pagturuan. Alright? Hindi ka magkakaroon ng resulta kung ikaw wala ka pa. Wala pa resulta. Kaya dapat, unang-unang asahin natin, isahin natin. Okay? Hindi pwedeng hataw ka lang ng hataw. Diba? Yung tipong kumakausap ka lang palagi pero hindi ka naman nakapag-attend ng training. Diba? Naikwento nga last time, diba? The story of, diba? Yung Axeman. Diba? Oh. Diba? Hindi pwede na ano ka lang, puro hampas ka lang ng hampas, mapupurol ka. Hindi pwedeng puro ka lang hataw. Diba? Mawawala ka ng hindi ka minsan pagka puro ka hataw, hindi ka nakapag-attend ng training, tendency, minsan hindi mo napapansin, lumilis ka na, nawawala ka na sa sistema, sa sirkulasyon, at yung training hindi mo paparimayin sa atin. Alright? So, always remember this, sabi pa nga ni Abraham Lincoln, if I had 6 hours to chop down a tree, I'd spend the first 4 hours sharpening the axe. Diba? You have to sharpen your axe first. Ang problema kasi sa iba, tira lang sila ng tira, di nila alam kung paano nila gagawin yung negosyo. Kaya dapat, sa ginagawa natin, lalo na sa negosyo natin, importante na equip mo muna sarili mo. Okay? And by equipping yourself, kailangan ina-apply mo agad. Hindi yung puro din, dapat balance eh. Hindi pwedeng puro hataw ka lang, hindi ka nag-attend ng training. Hindi rin pwede na puro attend ka na lang training, hindi ka na umahataw. Do you get my point? Kasi ang dami ko napansin yan guys, ang dami ko nang nahawakang tao mga ganyan. Okay? Kailangan balance pa rin. Okay? Umahataw ka pero nag-attend ka pa ng training. Nag-ano ka pa rin, nagre-refresh. Alright? Ibig sabihin, nire-renew mo yung sarili mo. Inangasin mo pa rin. Okay? Kasi dati yung tayo, pag mapurol ka, hindi na pala effective yung ginagawa mo. Tama? Basta natin maging effective, tama? Diba? Effective sa ginagawa natin, yung tipong kinakausap mo, sa nung dati, kung may 10 kang kinakausap, makakapag-close ka ng isa. Pero dahil sinasanay mo na yung sarili mo, sa 10 kinakausap mo, tumataas na yung batting average mo. Ibig sabihin, sa isa, hindi na isa. It might be 3, 4, hanggang 5 na yung naka-close deal mo. Kasi bakit? Hindi siya nagiging madali dahil madali siya. Nagiging madali na siya dahil na-equip ka na. Alright? Like the axe. Diba? Nagiging madali yung isang bagay, nagiging madali yung pagputol ng puno pagka sharp yung axe natin. And same with ourselves. Okay? So yun yung tatandaan nyo. Okay? Kagaya ng sinabi ko, lahat yan, kahit sa field. Okay? Kahit sa field pa yan, kailangan yan ng training. Academic man yan, di ba? Pansin nyo yung mga nag-aaral. Di ba? Mag-aaral yan before pumasok ng school. Di ba? During the school, after the school, mag-aaral pa rin. Di ba? Oh, kahit sa field, si Efren Bata. Di ba? Manny Pacquiao, kahit sa field yan, lahat din sila bugbog sa training. Ang tanong, willing ka ba magpabugbog? Yes. Sure? Bugbog sa training. Ayan. Okay? Ayan. So, kailangan, assign mo sarili mo. Attend
mag-attend ng training. Huwag kang magsasawa kahit may alam ka na, kahit na kumikita ka na, hindi pwedeng mag-stuck ka. Kasi if you want to level up, kailangan i-level up mo rin yung sarili mo. I-level up mo rin yung learning mo. I-level up mo rin yung quality sa sarili mo. Yung learnings mo. Okay? They get my point. So, the point is, importante na kahit anong mangyari, anong makuha mong resulta, kahit anong saan ka papunta, don't stop learning. Okay? Attend ka pa rin ng trainings. Lalo na kung nagtuturo sa inyo may resulta. Tama? Diba? Kasi kung sino mga pinapakinggan nyo, yun yung ikaw, magiging. Diba? Sinabi ko yun sa inyo, if you want to be successful, listen, copy, and follow successful people. Okay? Kasi yung tinuturo nila, nagawa din nila eh. Ipinapasa na lang sa atin. Okay? So, ngayon, let's proceed. So, ngayon, relate lang natin yung ginagawa natin sa tinatawag na foundation. Okay, pakisabi nga foundation. Foundation. Okay, foundation of building. Alright, so alam nyo ba, itong Burj Khalifa, no? Currently the highest, the tallest building ngayon, no? In the whole world. Okay, nasa Dubai. Tama? Okay, alam nyo ba guys, before yan na-build, ang malalim na foundation muna yan. Yung, nilagay dyan. Hindi yan yung mabibuild sila, building na kagad. Okay, always remember, sa ginagawa natin, kailangan, you have to build your foundation first. Foundation muna. Malalim na foundation. Tama. This building serves as our dreams. This foundation serves as our learnings, our experiences. Alright? Kaya mapapansin nyo, yung iba, kakahataw nila, nababurn out. Diba? Or minsan ikaw napifeel mo rin yan. Yes or yes? Yes. Diba? Yung tipo na, parang, di ko ma-feel, na gusto ko lang na, huwag mo na humataw, na gusto ko na lang eventually mag-fit. Diba? Kasi bakit? Yung foundation mo ang babaw eh. Kaya, isang earthquake lang, magnitude 3 lang, magnitude 2 lang, magkukulapse na yung building mo. Yung pangarap mo, magiging malabo. Tama? Kaya makikita nyo, kami, as your outlines, bakit kami naging ganito? Kasi grabe din yung foundations namin. Those experiences, rejections, puyat, pagod, diba? Sangkaterbang mga discouragement sa family, sa kaibigan. They get my point? Even sa prospect na sino napagbanta na dito. Yung tipo na, kung nandiyan lang ako, papatayin kita, mga ganun. O, sino nag-experience sa ganun? Lahat yan, we have experience all of that. Pinagbabantaan ka na, diba yung buhay mo? Alam niyo ba yun? Diba? Kaya no wonder, yung mga coaches natin, even ngayon yung mga nakikita natin, kung bakit sila successful. Ang taas ng pangarap nila, but hindi lang yung pangarap nila mataas, malalim din yung pundasyon nila. Always remember that. Mapapalalim mo lang yan, through experiences, through your learnings, through training. Kaya huwag niyong babaliwalain yung mga ganitong mga bagay. Kasi kung ano pa nakikita natin maliliit, hiling lang naman yan, paulit-ulit lang naman yan, yun pala yung napaka-importante kasi yung pundasyon mo. Do you get my point? Yes. So if you want to be successful, kung mataas man yung building mo, kasing taas ng Burj Khalifa na building, kailangan malalim din yung pundasyon. Okay, pag malalim yung pundasyon mo, kahit anong uyog pa yan, kahit anong earthquake pa yung dumaan dyan, hindi ka matitibag. Bakit? Dahil yan sa pundasyon. Okay? Kaya kailangan, sa ginagawa natin, unahin mo muna pundasyon mo. Learn. Huwag kang hihinto sa pagte-train. Huwag kang hihinto sa pag-ask. Importante din guys, no? Hindi lang dapat na, nakikinig lang tayo. Importante din na nagtatanong ka. Okay? Kasi yung mga upline, hindi yan mga magician. Sasagutin niyo yung nasa utak mo, babasahin yung utak mo. Hindi. Kailangan nagtatanong ka rin. Diba? Alam ko lahat tayo dito may mga uplines. Yes or yes? Yes. Diba? Oh. Kasi minsan, darating yung time, mahihirapan ka dito. Yes, lahat tayo mahirapan. Tama? Kahit sobrang gana ni Live Good, kahit sobrang bilisan dito kumita, pero time will come, mahirapan pa rin tayo. Kasi that's business. Okay? Ang legit na business, dadaan talaga yan sa hirap muna. Alright? Struggles. Kaya dapat, yun yung purpose, yun yung guide, yun yung
Yun yung purpose ng mga friends natin, yung mga coach natin. Kaya if you have in yourself, meron kang doubt sa sarili mo, may gusto kang i-clarify, nahihirapan ka, magtanong ka. Di ba may kasabi ngayon, huwag mahihiyang magtanong, di ba? Huwag ka mahihiyang magtanong. Hindi mo kaaway yung apply mo. Di ba? Huwag ka matakot magtanong sa apply mo kasi sila nauna eh. Tama? Sila yung naka-experience na ng dinadaanan mo eh. Okay? Yung mga plays natin, busy yan. Tama? Kaya dapat, ikaw yung magpupusa. Okay? Bonus yan talaga like this one, nagtitraining tayo. Pero dapat, para masagot yung specific na tinatanong mo sa sarili mo, yung struggle mo, saan ka ba nahihirapan? Kasi baka yan lang yung iniintay mong breakthrough eh. Yan lang pala yung sign. Yan lang pala yung kulang sa'yo. Ganun pala. Ganito dapat yung ginagawa ko. Diba? Kasi minsan makakalimot tayo. Nagtatraining tayo, diba? Pero minsan, dahil nga sa kakahataw natin, nakakalimot tayo. Diba? Kaya dapat, para malayin tayo ulit, para mas lumalim yung pundasyon natin sa ginagawa natin, you also have to ask. Okay? Magtatanong ka rin. Hindi pwedeng yung mga outline yung masasabi. Magtatanong ka rin. Huwag kami yung magtanong. Kasi kung sino mang nagtatanong, sino nakakuha ng sagot. Pag may sagot ka, alam mo gagawin mo. Pag alam mo ginagawa mo, mas bibilis ka. Pag bumilis ka, wala kayong makukuha dito. Magkakaresulta ka. Tama? Okay, so, ganun dapat. Okay, palalimin muna natin yung pundasyon natin. And eventually, di mo na mapalain pag malalim na yan, yung building, mabilis na lang yan. Kaya magugulat kayo, di ba, yung mga binibuild kayo ng mga building, di ba, hindi naman kagad building. Tama? May mga barricade mo na yan. At yung barricade na yan, di mo alam dyan, meron palang pundasyon na inuhukay doon. Nilalagay niyo yung pundasyon. E magugulat ka na lang, one day, may mga nakatayo na dyan. Ang bilis na lang yung building. Kasi bakit? Ang lalim na eh. Tama yung pundasyon eh. Kaya huwag kang mamadali. May mga nagre-resulta, may mga kumita. Bakit? Experience yan sila eh. Diba? Huwag mo ikumpare sarili mo sa iba. Kasi iba yung experience mo, iba yung katahakin mo sa iba. Don't compare chapter 1 to someone else's chapter 20. You don't know ano din yung pinagdaanan nila. Kaya dapat, focus ka sa sarili mo, focus ka sa pagbibuild, pagpapalalim ng pundasyon mo. Kasi eventually, pag lumalim yan, yung pangarap mo, yung goal mo, madali na lang yan. Kasi bakit? Lahat yan, may experience mo, discouragement, rejection, mga negative. Mabilis na lang sa'yo, bakit? Ang lalim ng pundasyon mo eh. Naiintindihan mo yung ginagawa mo eh. Naiintindihan mo kung saan ka paroroon eh. Naiintindihan mo kung anong makukuha mo dito. Tama? Yung vision magiging klaro sa'yo. Kaya pag bibuild ng building, mas nagiging madali siya. Kasi yung pundasyon mo. Okay? So, ngayon, importance of training. Training also helps us develop our 100% belief in the system. Kasi tendency guys, baka siguro ito yung kulang sa'yo. Kulang ka pa ng tinatawag natin belief. Saan natin makuha yung belief? Through trainings. Alam nyo ba guys, ito share ko lang sa inyo. Nagsimula kami dito, although nabaliw na ako personally, ito share ko lang yung personal ko na experience. Nabaliw na ako sa Libgod, as in sobrang nabaliw ako. Pero hindi ibig sabihin to, yung belief 100% na. Kasi nasanay kami sa makalumang sistema eh, left and right, di ba? Pairing, mga ganon, mga local companies. Hindi kami nasanay sa bagong sistema. Alright? So I was doubtful. Nagte-training na yung tipong, wait lang, yung tinuturo parang scam. Di ba? Kasi nasanay tayo, dapat may product, dapat may binibenta. Dapat ganito, di ba? Pero, na-reprogram ko yung sarili ko. Na-reprogram ko paano? Ask me how. Wala iba, training pa rin. Every single day, hindi ako nag-miss ng training. Hindi lang training actually, mga presentation. At eventually, na-reprogram ko yung sarili ko. Kasi minsan, yung utak natin, yung utak natin actually, parang computer din yan eh. Yes. Diba? Yung mga dati, mga belief natin, yung mga na-program sa atin ng mga magulang natin, kaibigan, mga barkada, ng ibang tao, even yung pinapanood natin, yun yung nalagay sa atin, na-install ng mga programming. Kaya minsan, may mga bagong ini-introduce sa atin, hindi natin ma-accept. And pag hindi mo na-accept, kulang ka sa belief, what will happen? Yung action mo, atras abante ka, wait lang, gagawin ko ba to? Wait lang, parang scam to or ano? Diba? Kaya eventually, on my part, no, nakuha ko yung 100%. Actually, sobra pa 100% sa belief sa negosyo, sa ginagawa natin, especially dito sa Libgod.
Kasi I always attend. I make it sure talaga, I never miss mga trainings and mga presentation. Okay? Kasi baka meron pa sa inyo, nagdududa pa, natatakot pa, baka mawala yung company, baka magsara, baka pag humataw ako, di ko ma-encash. Alam niyo yun, yung mga ganun mga pag-iisip. Matatanggal mo lang yan pagka nire-reprogram mo yung sarili mo. Nag-install ka ng new, kumbaga mga antivirus. Pero pag malala na yan, mga, ano na yan, mga Trojan na yan, naku, kailangan mo na mag-reformat. Alright? Reformat, ibig sabihin, continuous na yan na, continuous na yan na pag-a-attend talaga, pag-develop, pag-brain mo sa sarili mo. Okay? Through trainings. Always remember that. Okay? Kaya para ma-accept mo yung ginagawa natin dito sa Live Good, kasi alam ko, aminin nyo man sa hindi, meron ka pang slight na doubt sa ginagawa mo. Hindi man yan sa company, it's either sa'yo, sa ibang tao, sa nakapaligid sa'yo, may doubt ka. Kaya hindi ka pa makapag-breakthrough. Kasi pag may doubt ka, tendency, magpa-follow yan yung action eh. Di ba last time yung training ko? Sarili muna. Ikaw. Your thoughts, your feelings, your actions, and your result. Kaya dapat, pag ginawa mo to, always attend, itry mo yung sarili mo. Kailangan i-make it sure mo talaga, your belief in our business should be 100%. And magagawa mo lang yan pagka na-reprogram mo na yung sarili mo. Pag na-accept na ng sarili mo yung ginagawa natin. Alright? So again, 100% belief kasi pag may belief ka, magpa-follow yung actions mo. Okay? Training also helps us develop what we call GLLA. Okay? Good learning and listening attitude. Pag nagta-training ka, mas naiintindihan mo siya. Mas nakikinig ka. Mas eager kang matuto. And yung attitude mo, mas naitatama. Kasi alam ko, lahat tayo may kanya-kanyang attitude. Diba? And innate na yan. Ibig sabihin, sarili na natin yan. Kumbaga, programming na natin yan, sarili natin. Diba? Medyo mahirap siyang mabago, pero kaya mong ma-adjust. Okay? Kaya mong ma-adjust pag gugustuhin mo. Kaya, kailangan, pag nagte-training tayo, of course, importante na ma-develop natin yung tinatawag na GLLA. The more ka na, the more ka na mas nagkakaresulta, mas kumikita, the more kang willing makinig. The more kang willing mag-apply. The more kang willing matuto. Okay? That's the attitude of successful people. Alright? And speaking of attitude, may kasabihan ko, attitude is more important than skills and education. We're not saying na skills not important. Always remember, sa ginagawa natin, may tinatawag tayo na 80-20 rule. Pareto law. Okay? 80-20 rule. 80% over 20%. 80% ng ginagawa natin is our attitude sa business. And 20% skills, education. Kung may talent ka, talent. Ang dami namin guys, ang dami namin nakita or nakasama ng una. Ang gagaling, skilled, educated, pero sablay sa attitude. Pag attitude yung problema mo, well, yan yung magpapapaon sa'yo. Always remember that. Magkaroon ka man ng success sa ginagawa natin, but that's not for long term. Pangmadalian lang yan. Kaya dapat, unang-una dito, of course, natin na tayo ng training, i-develop mo rin yung attitude mo. Okay? Attitude. Skills is important. Ito ginagawa natin. Yes, kasi bakit? Yan yung magbibigay sa atin, magpapalaki ng team, magbibigay sa atin ng income, mga basic skills. Of course, education. Pag ina-educate mo yung sarili mo, mas lumalalim belief mo. Pero pag, again, yung attitude mo, hindi maganda, sablay ka, what will happen? You'll be pang short term. Sobrang, actually, numerous na naman nakasama namin ng una na mas magaling pa kayo sa amin. Ang galing magsalita, yung tipo talagang mababaliw ka. But because of attitude, patapit ko din, bumagsak. Hindi ko sinabi totally bumagsak, nowhere to be found na. Okay? Natanda niyo yan.
Okay? Develop that good attitude. Willing to learn, willing to listen. Okay? And sabi pa nga dito, no, avoid acne. Hindi yun sa mukha, okay? Acne, alam ko na yan. Attitude. Sinasabi namin, pag alam mo na, sinabi mong acne, alam ko na yan applied, alam ko na rin mangyayari sa inyo. Okay? Kaya whatever happens, kahit ano makuha yung resulta, hindi ka pa rin sa applied. Okay? Kahit ano ituturo niyan. Kahit maunahan mo pa yan. Alright? Kasi may experience yung mga applies natin na hindi natin experience. May alam sila na hindi natin alam. Kaya you always have to listen. Aside from that, ito, pwede nyo basahin, no? Pwede kayo mag-download or makinig. May audiobook yan actually, audiobook sa YouTube. Pwede kayo mag-download, Secrets of the Millionaire's Mind. Sabi ni T. Harv Eker, avoid alam ko na yan attitude. Lahat ng mga successful, lahat ng kumita ng malaki, ng milyon, we're not speaking of peso, kasi sa US yan eh, $1 million, lahat yan sila, walang attitude na ganyan. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Kasi pag alam mo na, you are close of new ideas. Negets nyo? Close ka na makinig. Close ka na mag-grow. Kasi alam mo na eh. Diba? Nililimitan mo na yung sarili mo para mag-improve. Para sa mga bagong ideas, bagong ituturo. Kasi alam mo na. Okay? Yan yung kailangan natin i-avoid sa sarili natin. Okay? Sabi pa nga dito, according to T. Harv Eker, yung author ng book, rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know. Yung mga mayayaman, constant yan. Kaya makapansin nyo kahit mag-research kayo, no? Sina Elon Musk, sina Jeff Bezos, yung may-ari ng Microsoft, si Bill Gates. Ano ba guys, ang daming binabasa ng libro niyan. Meron pa nga nagte-treadmill, I think si Jeff Bezos ba, or Elon Musk, habang nagte-treadmill, nakikinig sila ng audiobook. Okay? Kasi alam nila yung value ng learning, ng value of new ideas. Alright? They constantly learn and grow. Kaya no wonder, di ba, yung growth din nila, constant din. Kaya mapapansin mo, kung plato man yung result mo ngayon, baka yung learning mo plato din. Hindi ka nag-learn ng bago. Hindi ka nag-explore ng new ideas, hindi ka nagpapagay, hindi ka nagtatanong sa upline mo. Alright? Kung nagpa-plato yung result mo ngayon, yung income mo parang plato rin. Baka wala ka ng ibang nalalaman pa. Okay? Sabi dito, poor people think they already know. Kaya dapat, syempre, ayaw natin maging mahirap, tama. Iwasan natin yan. Simpleng bagay. Okay? Kung gusto mong mag-grow, gusto natin mayaman, may kasabihan nga, sabi ng online mentor ko, you can be right or you can be rich. Palitin ko, you can be right or you can be rich. Pwede ka maging tama. Ganito kasi, di ba? Alam ko na yan. Or you can be rich. What does rich people do? They constantly learn and grow. Okay? Huwag kayo need to mag-learn. Huwag kayo need to mag-grow. Okay? So, of course, learn the business as soon as possible. Lahat tayo, no? Kailangan ma-master natin yan, back office tour. Okay? Yung back office natin, hindi yan naka-display lang. Kailangan alam mo yan. Okay? Saan magta-transfer credit wallet, mag-order ng products, yan, magsa-sign up, saan makita yung referral mo, okay? Yung genealogy mo. So, kailangan alam mo yan. Okay? Yung mga members mo, yung mga hindi pa nakasubscribe, yung total team mo, alam mo yan dapat. Of course, the Live Good Opportunity presentation, kailangan master mo yan. Wala akong nakita naging successful na hindi marunong mag-present. Tatandaan nyo yan. Lahat yan sila marunong. Kahit tanungin mo pa, lahat ng lahat ng mga nag-diamond, kahit ang platinum na lang, lahat yan sila marunong yan mag-present. Okay? Kaya dapat, ma-master mo. And not just that, of course, the New Affiliates Orientation. So, meron na tayong training yan every Wednesday. So, kailangan ma-master mo rin yan. Kasi yun yung ipapasok mo eh. Yan yung mga basic attitude, belief, commitment, discouragement, excitement, diba? Goal. So, yan yung ituturo natin. Yan yung ipapasa mo sa team mo. And of course, the leaders training. Yung mga leaders training natin mga pinag-uusapan. So, kailangan
You have to attend. Huwag mo limitan yung sarili mo. Okay? Huwag mong ikulong yung sarili mo, okay na ako. Diba? Okay na ako sa nalalaman ko, okay na ako sa kinikita ko. Huwag. Okay? Again, acne. Bawal acne. Kung gusto mong mag-grow, gusto mong mag-skyrocket result mo, yung iiwasan natin. So, again, learn these basic things. Marami pa yan actually. Pero ito mga basic. So, sa ginagawa natin guys, tatandaan nyo, diba? Lahat tayo may pangarap. Yes or yes? Yes. May pangarap tayo, may gusto tayong makuha. Gusto natin ma-achieve. Mag 6 figures, 7 figures, even 8 figures na earnings. Diba, kumita ng malaki, magka-resulta, magkasasakyan, makapag-travel, hindi lang sa Pinas, ibang bansa din. Lahat yan, mga pangarap natin, patayo ng bahay, and many more. Tama? Okay? So, on our dreams, syempre, hindi yan yung pangarap ko kagad, sumali ka. Nakuha mo kagad yung pangarap mo, hindi. May proseso yung pagdadaanan. Okay? May step-by-step process yan. Saan yan uuna? Of course, sarili mo. Okay? Unahin mo yung sarili mo. Ikaw muna yung humog dito. Sa ginagawa natin guys, always remember this. You cannot hire driver sa success. Ang magdadrive ng success dito, ikaw. Hindi ako pwede pumunta ng ibang tao. You get my point? So, dito, una-unang ayusin mo sarili mo. Your belief, your commitment, your attitude. Okay? Aware ka dapat yung discouragement. Excitement mo, are you excited? Okay? Your goal, kaya klaro ba sa yung goal mo? Yan yung aayusin mo. Kasi pag hindi maayos to, hindi ka makapag-proceed sa next level. Alright? So, pag naayos mo yung sarili mo, nade-develop na GLLA. Nag-learn ka. Nagtatanong ka na, apply, paano bang ganito? Na-curious ka, paano bang ganito gawin? Di ba, medyo nahirapan ako sa ganito. Paano ba yung kailangan kong i-adjust? GLLA pa rin. Okay? And sa GLLA natin, eventually, nag-learn ka. Kasi nagtatanong ka na eh. May tinuturo sa atin. Tama? May tinuturo sa atin ng mga tips, mga guide. And eventually, pag natuto ka, what will happen? You teach. Diba? Natutunan mo, syempre nagkakagrupo ka na. You build your organization, may team ka na. Kahit isa, dalawa pa yan, 10. Kahit ilan pa yan, kailangan naman tinuturuan. Hindi pwedeng ikaw lang nakakalam. Okay? May tuturuan ka dapat. And yun yung purpose ng mga trainings natin. Diba? Blessed na tayo kasi bakit? We have this program na, may mga trainings tayo na ganito. May trainings pa tayo sa online. And kayo, sa mga friends nyo, sa kanya-kanyang team nyo, may mga trainings pa kayo. Diba? Oh. So, kailangan, again, pag minatuturuan ka, ayan, kailangan syempre, make it sure na duplicate. That means na kung anong nalalaman mo, nagagawa din nila. That's what we call duplication. Okay? Kami, mga friends natin, yung mga diamonds, hindi yan magiging diamonds or hindi mag-rank up kung sila lang din lahat. Nagpe-present, nag-i-encode, nagsishare ng opportunity. So, kailangan na din, may naduduplicate. Yung ginagawa mo, yung nalalaman mo, kailangan alam din nila, ginagawa din nila. That's duplication. And when you duplicate, eventually you delegate. Kasi alam na nila eh. Like for example, yung mga leaders natin, mga nag-gold, nag-platinum na. Alam na nila ginagawa nila eh. So, ang gagawin mo na lang, eventually, pag may mga pag may mga na-duplicate ka na, you delegate. I-guide mo sila. Ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung mga dapat i-apply? Ano yung dapat yung hindi? Alright? Alam nila yung mga basic eh. Pagte-training, pag-gagawin, pagtuturo, pag-i-encode, mga technicalities, and all those stuff. So, ang gagawin mo na lang is to delegate them. Alright? I-delegate mo sila. I-guide mo, minsan tatapikin. Ayan. Kasi, hindi yan maiwasan eh. May time talaga, makalimot tayo. Sa ginagawa natin na, ay, oo nga pala, nakalimutan ko yung ganito, dapat i-apply ko ganito, dapat ituturo ko yung ganito, dapat may ganito, ganyan. Diba? So, delegate, and eventually, pag may delegate ka, you multiply. So, marami na rin sa team mo, may nagde-delegate din. Kagaya mo nagde-delegate kasi na-multiply na rin yung mga baba mo eh. Diba? And eventually, pag dumami na yan, pag lumaki na yung organization mo, your network, called network, your income will follow. And eventually, yung lahat ng iniisip mo, lahat ng mga pangarap mo,
whether it be car, income, result, okay? It will all fine. But always remember this, yung pangarap mo, hindi yan magmamanifest kung sa'yo pa lang may problema. Kaya dapat, uunahin mo muna, sino? Sarili mo. Sarili mo ha, hindi dito sinabi yung katabi mo, si upline mo, si downline mo. Sarili mo muna dapat. Ayusin mo. Kasi pag tamang tao ka, right people will come to you. Hindi ka makakuha ng mga agila kung ikaw sisiw. Hindi ka makakuha ng mga leader kung ikaw, nagpapaguide pa, follower ka pa. So you have to declare to yourself that you are a leader. Kaya sabi nga, I am a leader. I am a leader. Okay? Kailangan leader ka. Pag dineclare mo na leader ka, ikaw yung gagalaw. Okay? Kailangan may mindset ka. Alam niyo yung mindset na tinatawag na 001? Alam niyo gano'n na mindset? Alam niyo yun? 001 mindset? 001 mindset, ibig sabihin, ikaw yung unang konektado sa company. Alright? Ibig sabihin, sa'yo nakasalala yung sales ng company, yung growth ng company. Pag hindi ka gumalaw, what will happen to the company? Mag-collapse. Ganun dapat yung mindset mo. Sa'yo nakasalala yung company. Pag hindi ako gumalaw, hindi mag-grow yung company ko. And yung grupo ko, hindi rin mag-grow. Do you get my point? Yes. Okay? So again guys, manahin mo sarili mo, equip mo, the right skills, the right knowledge, of course, tamang attitude, very important yan guys. Mas okay na yan na medyo mabagal ka konti, basta tamang attitude mo, kaysa mabilis ka naman. Pero, mali naman attitude mo. Kasi mawawala din yan eh. Mawawala din yan, ang dami ng experience yan. Mawawala din yan pag mali attitude mo. Pero, mas the best, kung tama rin attitude mo, mas bilisan mo. Yes. Diba? Oh. Mabilis ka na, tama pa yung attitude mo. So, bonus yun. Okay? But, the point is, again, our dreams will manifest if we are the right people. We are the right person. To our team, to our upline, to our crossline, to every people na nakasurround sa atin, right person na. Okay? Hindi hayaan, tatandaan nyo ito guys ha, hindi hayaan ni Lord yung matuwid na tao, hindi niya i-bless. Do you believe on that? Yes. Pag tama yung intention mo, tama yung heart mo, eventually si Lord hindi siya may-ari ng lahat ng nakikita natin eh. Hindi yan nakadesign para patingnan lang natin, para painggitin lang tayo. Nakadesign yan para kunin mo. Pero, ibibigay yan sa'yo pag tamang tao ka. Always remember that. Diba? Palagi natin narinig, God will not give you what you want, but He will give you what you deserve. Pag nakita ni Lord deserving ka, ay ito nagsisipag na, ay ito naglo-learn na, ay tama na yung attitude nito. Naglo-learn na siya, tinuturuan na nag-duplicate. Eventually, di mo na mamalayan, unti-unti, mga pangarap mo na. Kumikita ka na, nagsi-6 figures ka na, and eventually, next time, ikaw naman nagpapalabas sa sasakyan mo. Yun. Okay. Diba? Kaya dapat yun pa lang, na-imagine mo na. Na-imagine mo ba sarili mo? Yes. Buying your own car, Yes. having the 6 figures monthly earnings, or even 7 figures, na-imagine mo na ba yan? Kasi pag hindi pa, wala, malabo. Kailangan, ngayon pa lang na-imagine mo na, nararamdaman mo na. Kasi pag hindi mo nararamdaman, well, mabagal pa yan. Matagal pa yan. Pero pag niraramdam mo, everyday, pagising mo, Lord, thank you, gumising ako. And I know, klaro sa akin pangarap ko, yung goal ko. Papunta ka na doon. They get my point. So, going forward, no, ayan, of course, in doing the business, you have to enjoy the process. Ang proseso sa negosyo natin, I'll tell you, hindi siya magiging madali. It will not be all smooth sailing. Hindi siya magiging sobrang smooth. Although, kagaya sabi namin, magaan siya. Pero hindi ibig sabihin na bibilis ka. Nakadepende pa rin yan sa'yo. Ikaw yung magde-decide. Kaya, yung pinaka-tip sa ginagawa natin, enjoy mo lang. Yung ginagawa mo, enjoy mo lang yung ginagawa natin sa negosyo natin. Diba? Kagaya kay Abjan na, diba? Ang ating fresh air president. Pero paano natin, diba? Kanina. Diba? Grabe yung energy, no? Oh, nakakahawa. Kailangan, ganun lang, diba? Yes. Hindi may iniisip yung mga negative. Inisip mo
mo alam pwede mangyari sa'yo. Enjoy mo yung proseso. Kasi eventually, habang ina-enjoy mo siya, although may mga difficulties ka na experience, hindi mo namamalaking mapunta ka ng pagod sa ginagawa mo sa goal mo. Okay? Enjoy the process, and there will people here you will meet in our Live Good business. People will not come to meeting. May mga invite din ka pero hindi naman nag-join sa Zoom. Hindi pong pending mo na pero hindi tumutuloy. Oh, people will come but not interested. Napresentahan mo pero hindi naman interesado. Diba? Ayaw mag-join. Oh, people who join, ito mga malupit, nag-join na pero wala namang ginawa. Familiar? Yes. Diba? Oh, marami yan. Oh, marami yan, guys. Oh. Pero wag naman sana ganito, no? People who will join but give up easily. Oh. Ito guys, sa tandaan nyo, hindi namin alam. Ito ha, hindi namin alam kung sino sa apat na sulok na bahay na to, kung sino yung mga tutuloy, sino yung mga hihinto. Pero itong sisiguraduhin namin, lahat ng mga tutuloy, lahat ng mga sasama sa amin, lahat tayo magiging successful. Yes. Yes. Okay, hindi kami papayag na yung mga kasama sa amin, hindi rin makuha yung mga nakonversyon namin. Okay? Kaya ang tanong, sasama ka ba? Yes! Yes! Okay? O, tingnan mo kung tabi mo. Sasama ba? Mukha bang sasama yan? Yes, sir. O, sasama? Better it takes. O, mukha ba? Ayan, sasama. O, sabihin mo, apply, kasama ka. Ayan. Okay? So, ayan guys. So, kailangan tama yung expectation natin. Okay? So, you can take a picture na lang. Okay? Para, ayan, hindi kayo ma-distracted. So, ayan. Again, kailangan tama yung expectation natin sa ginagawa natin. Kasi baka mamaya, nag-expect ka na lahat sila mag-join. May mga tao ganito. Okay? Always remember that. Yan. So, here are some of the misconception about our industry. Okay? MLM industry. So, tatandaan natin guys, MLM industry. Okay? Multi-level marketing. So, sabi nila scam. So, di na yan bago sa atin. Okay? Na sabihin tayo scam, especially yung mga bago. Okay? So, check nyo lang scamadvisor.com. Search nyo doon yung website. Okay? Oh, yun yung papatunay. So, of course, alam naman natin, lalo na dito sa lingkod, US company tayo. Okay? So, mahirap doon magpatakbo ng negosyo and magpatayo ng negosyo. Okay? Ayan. So, here are some of the misconceptions. Scam daw. Ayan. So, network marketing scam or scheme. Alam niyo ba si Donald Trump, yung naging president din sa US, entrepreneur and author. Alam niyo ba, may sarili siyang networking company nung una? Trump Network. Sabi niya, networking is just like any other corporations, follows the same structure. Pare-pareho daw lang yung mga, yung other corporations. Ang pinagkaiba lang kasi sa corporate world, ang CEO lang ang kikita at yayaman. Yes or yes? Yes. Diba? Oh, yun lang kikita. Yung mga empleyado, hanggang kung magkano lang yung sweldo nila. Oh. Yes. Ito masakit, the workers do not have the opportunity to earn as much as the CEO. Kasi bakit? Pag kumita niya kagaya ng CEO, sino na magtatrabaho? Lahat yan magre-resign. Diba? So, kumbaga, ganoon talaga. Pag sa corporate, the owner has the only chance para kumita at yumaman. Ang mga nagtatrabaho, especially yung mga talagang masisipag na maintindihan, uubusin na yung lakas mo. Kasi may mga nagtrabaho dito, tama. Kasi may mga nagtrabaho na sa corporate. Mga kumpanya. Diba? Oh. Uubusin lang yung lakas mo, yung talento mo, yung meron ka, yung oras mo. Tama. Pero ang yayaman, sila. CEO. Diba? Yes. Sad part sa reality, no? Pero, kahit ganun tayo na training eh. Kaya nga diba sila sabihin tayo, anak, mag-aaral ka na mabuti para pag nagtapag-tapos ng pag-aaral, makakuha ka or makakuha ka ng magandang trabaho. And actually, hindi rin natin masisisi kasi even before, ganun tayo ng program eh. Di ba sinakop tayo ng iba't ibang mga bansa, di ba? Spaniards. So, ang yaman ng Pilipinas. Pero dahil nga marami sumakop sa atin, we are programmed na maging alipin. Ito sorry for the term, bakit may nagtatrabaho pa ba dito? Meron pa naman, di ba? Okay? Pero ang other term ng alipin, alam niyo kung ano? Employees. Sad reality, maging empleyado.
alipin. Bakit? Lahat na sasabihin ng mga ng boss, gagawin mo eh. Hindi ka pwedeng magreklamo eh. No work, no pay. Di ba? Oh. Pag magaling ka, instead na tasan yung sweldo mo, mas dadamihan yung trabaho mo. Di ba? Ganun sa Pinas, especially. Di ba? Though hindi ko na-experience magtrabaho, pero nakita ko yan sa mga nakilala ko na mga nagtatrabaho talaga. Di ba? Diba? Sa reality. Di ba? Oh. So, wala talaga, no? Kaya, again, yun yung dapat natin yung ma-aware tayo, okay? Sa ginagawa natin. So, the truth is, ayan, the truth is that this pyramid structure is like other sustainable business. So, meron na kayo pang ribat, ha? Pare, ano lang yan, pyramiding, pyramiding. Welcome to Egypt. Di ba? Diba? Welcome to Egypt, pyramid, di ba? Pero, hindi nila alam yung standard business model. Yung mga nag-empleyado, di ba may CEO? Tama? May manager, tama? Mga ground staff. Ito yung mga empleyadong masisipag, magagaling, matatalino. Di ba? Pero yung mayaman, tingnan mo naman, CEO. Mukha bang pyramid? Pyramid, tama? Tingnan mo naman, dito na lang. Government, monarchy, prime minister, cabinet, parliament. Huwag na tayo mag-government. Huwag na rin mag-apply ng trabaho kasi may CEO eh. Pyramid eh, tama? Ano pa? Ito, republic. Republic tayo eh. President, executives, congress. Ito matindi. Baka may nag-aaral pa. Meron pa ba? Lahat drop na. Congrats. Welcome to the club. Alright? School, tingnan mo naman. Principal. Sa baba nito, teacher, students. Pyramid. Tama? Pyramid ba yun? Pyramid. Drawing pa ba natin? Diba? Pyramid din. Huwag na tayo mag-aral. Pyramid din eh. Diba? That's misconception. So ngayon, alam nyo na. Okay? Na hindi lang pala na network mga pyramiding yung taas na kumikita. Mas worse pa nga to. Tinan mo si lang yung mayaman. Ito, wala lang time sa family, sa sarili. Kulang pa yung sweldo, ang mahal pa ng mga bilihin. GG. Big day na. Diba? Joke lang yun na. Nakalive tayo. Joke lang yun. Okay, so, ayan, diba? Ano talaga? Sad reality. Okay, sad reality. So, ibig sabihin, guys, structure lang po yan. Always remember, structure lang po yan. Ang hirap naman, mag-explain tayo. Ikaw to. Mag-invite ka. Ayan, yung dalawa mo na-refer. Ngayon, yung na-refer nila, magre-refer din. Magre-refer din. Mukha ng, ano? Mukha ng UFO. Diba? Ang hirap maintindihan ng ganito. How much more pa kayo ito? Ano yan? I guess yun. So, that means na structure lang po yan. Okay? Inano lang natin na parang ganun kasi para mas maintindihan natin. Okay? So, para mas lumalim din yung knowledge nyo sa ginagawa natin. Okay? So, moving forward, yan. Una-unahan, yan. Ay, mga na rin kumikita dyan. Una-una lang, di ba? Yan yung mga kumikita. Mga huli na ako, di ba? Well, sorry to say, pero that's not true. Hindi pa yan yung katotohanan. Ang dami nga dito, di ba? May mga naunahan pa yung apply. Yes or yes? Yes. Diba? Dahil ko, di ba? Ang dami yan. So, hindi ko na kailangan explain. Self-explanatory na yan. So, hindi to una-unahan, guys. Ito ha, tatandaan nyo. Dito, hindi namin alam kung sino next na diamond. Yes. Coach Jano. Yan mo katabi mo. Yan mo katabi mo. Mukha bang diamond, pang diamond dyan? Yes. Mukha ba? Alam mo guys, pero dati, yung tipong ano lang, hi, hello, hi, yan, nandiyan ba? Bagising pa? Yes! Okay? So, ang dami namin nakita guys. Noong una, dati, yung mga experience namin sa previous company. Ano, sa una, ano yung tahimik lang sa umpisa? Tahimik lang sa umpisa. Alam mo yun, tahimik lang sa umpisa, pero grabe, silently working pala. Gugulatin ka sa resulta. Yung tipo, sino pa yung mga tahimik? Taas ka ba yung mga tahimik? Taas ka agad, diba? Kung sino pa yung mga tahimik? Yan pa yung mga silently nagtatrabaho.
Diba? Pero hindi lahat. Kasi may mga timing dito, pero timing lang talaga, walang ginagawa. Diba? Oh. Pero may mga minsan mga ganun. Meron mga instances, yung mga matatahimik, yung mga silent dito ng mga trabaho, nagmamasid lang. Diba? Yung mga tipong silent lang sila, pero talagang magugulat ka sa resulta. Diba? Ako, hindi naman ako vocal eh. Natotoo lang, hindi ako vocal. Hindi ako masyadong, well, sa training lang. Pero pagka sa mga meeting, hindi ako masyadong vocal. Pero gugulatin isa sa resulta ko. Okay? Dapat ganun din yung mentality mo. Kahit silent ka, hindi ka man sobrang magaling, hindi ka maganon. Pero yung resulta mo, yung magsasalita sa okay? Results speaks for you. Always remember that. Diba? Kasi kahit magaling ka magsalita, bonus yan kung magaling ka. Diba? Kung wala na makikita ang resulta sa'yo, wala pa rin yan. Pero kahit silent ka lang, wala. Parang artista. Diba? O, sino dito gusto ma-experience maging artista? O, diba? Okay na yung mag-speakers bureau. Diba? So, kidding aside ito. So, yun, wala ko naunahan. Lahat tayo dito pantay-pantay. Lahat tayo nagsimulang zero. It's just that, of course, may mga nauna. Pero sa resulta, hindi yan una-unahan. Kaya nyo kami lagbasan. Sino naniwala ng ganon? Oh, sino naniniwala? Kung naniniwala ka, kaya mo. Pero kung di naniniwala, malabo. Okay? Kaya nyo pag gugustuhin. Oh. Hindi lahat ng panahon, pare-pareho. Tatandaan nyo yan, guys. Tatandaan nyo yan. Hindi pare-pareho lahat ng panahon. Meron yung iba, yung mga nang nasa atin, diba, taas, diba? Talagang grabe yung momentum, yung kinita. Diba? Pero ikaw, silently working ka. Hindi mo na mamalayan na naabutan mo na pala yung manang na sa'yo. Diba yung mga na sa'yo, kumbaga yung mga, dahil silently working ka, natatakutan mo na pala yung mga na sa'yo. Diba? Kasi personally, hindi naman sa pagbabrag, diba? Pero grabe, sabi ko nung, diba, mga nakasama ko nung January ba yun? September, diba? Ako hindi ako nag-expect sa top earner ng buong DMW. Ang dami mga leaders, ang gagaling. Oh, ang gagaling ako to lang, mas magaling pa sa akin, sa amin. Mas may experience, mas manauna, mas may resulta. Pero nagulat ako bakit, nag-top 10 lang naman tayo. Diba? Ang galing na sa akin yung mga sumunod sa akin 11, 12, mas magaling din sila sa akin. Kaya pala dito, hindi naman sobrang paging pagalingan. Bonus yan pag magaling ka. Pero pag yung attitude mo tama, ina-apply mo ng tama, you take massive action, magkakaresulta ka dito. Focus ka lang. One step at a time. Ako, dati, di ba may leaderboard tayo, tama? Oh. Ako ginugol ko lang, mag-top 100, top 200 yung nabutan ko 100. O, tama, 200. Kahit mag-top 200 lang ako. Top 200 lang. Okay na ako nun. One person at a time. Kumakausap lang ako. Nagdadarib lang ako. Oh, not to brag, but right now, pangalawa na tayo sa Pilipinas. Palakpakan nyo. Okay? Currently, hindi ko lang update, I think mga 145 directs. Diba? Sunod na ako kay Coach Fernan. Yung goal ko Huwag ako maabutan si Coach Fernan sa top 10 Diba? Walang posible pag alam naniniwala ka. Diba? Same opportunity, same presentation, same products, same landing page. May pangalan mo lang. Anong pinagkaiba? The belief. The mindset sa ginagawa natin. Okay? Kaya what's stopping you? Anong pumipigil sa'yo para magka-resulta? Anong pumipigil sa'yo para mag-direct? Anong pumipigil sa'yo para mag-build? Para humataw ng todo? Para mag-all out 101%? Mag-burn ng bridge mo? Kung ano mo man yung mga nagsumasagabal sa'yo. Diba? Guys, again, dito walang unahan. Naunahan. Anyone, kaya mo lahat. Ako, di ko man na-expect Ako, trabaho lang. Direct lang. Hindi ko na malaking pagtingin ko sa leaderboard, naunahan ko na yung pangalawa. Di ba?
Nagets nyo? Imagine mo, 1 million members na tayo global. Top 100. Kahit pag top, ano ka lang, top sync. Di ba? Oh, iba yan. Di ba? Kaya dapat aim higher. Okay? Tip, aim higher. Huwag kang makampante sa resulta mo ngayon. Beat your yesterday self. Ano bang ginawa mo yesterday? Kailangan tatalunin mo. Hindi ka magkukumpara sa ibang tao dito, kay upline, kung sino-sino man dito, tatalunin mo yung sarili mo kahapon. Sarili mo last month, sarili mo last year. Do you get my point? Kasi pag ganun yung progress mo, di mo namamalayan, umangat ka na, bulusok ka na. Ay, hindi pala bulusok, lumilipad ka na, bulusok ganun eh. Di ba? Lumilipad ka na, skyrocket. Do you get my point? Huwag kang mag-focus sa ibang tao dito, focus sa sarili mo. May team ka, focusan mo yan. Kulang ka pa, mag-focus ka, mag-improve ka, mag-learn ka pa, magtanong ka. Everything is already provided eh. Ikaw na magkusa. Do you get my point? So, again guys, walang una-unahan dito, lahat tayo kaya maging successful. Yes. Sa leaderboard, kaya nyo maunahan, kahit ako, kaya nyo pa ako maunahan. Do you believe in that? Yes. Oh, ang tanong, gusto mo? Yes. Well, gusto mo? Yes. Gawin mo. Yes. Hindi pwede gugustuhin mo lang. Don't just be a goal setter, be a goal getter. Ang problema sa atin, magsiset tayo ng goal pero hindi naman natin tinatrabaho. They get my point? Kailangan, pag nag-set ka ng goal, this month kailangan ganito, mag-bronze ako, mag-silver ako, mag-gold ako. Hit that! Walang ibang kukuha niyan. Walang ibang taong gagawa niyan. Ikaw. Nai-gets nyo? Kaya dapat hindi lang yung sinasabi mo. Dapat ginagawa. Gagawin mo. Kasi at the end of the day, hindi naman ibang tao mag-benefit eh. Sino? Ikaw, pamilya mo. Sino sasakay sa sasakyan mo? Ikaw. Di ba? O kami makikisakay lang, di ba? Ikaw na nagdadrive. Ang sarap kaya nun. Di ba? Apply, di ba? O, libre kita, o. Sakay mo na, dito mo, car mo muna yung gagamitin. Na-gets nyo? Di ba? O, titreat mo yung family mo. Ang sarap sa feeling, guys. Alam niyo yun? O, share ko lang konti, no? Before tayo mag-proceed. As in, grabe mo. Last time, this year talaga, ginol ko. Kasi alam ko, may mga parents na ba dito na 60 above? Or 50 above. 50 above na. Di ba may mga, syempre, pag 50 pataas na, medyo may nararamdaman man, di ba? Di ba? So, yung goal ko lang talaga, pag kumita ko, palalaklakin ko talaga sila ng mga food supplement. Especially sa live good. Ginol ko talaga yun, kaya, inano ko talaga kasi, of course, may nararamdaman na sila. Nararamdaman na sila. Tayo, kaya pa natin eh. Kaya pa natin umataw eh. How about them? Kung may parents ka pa, ang swerte mo. Kasi meron iba dito. Wala na. Diba? Anong babagalan mo? Maghihintay ka ba na lumabas pa yung mga malalang sakit? Hindi mo man naparana sa kanila ma-treat, mabigyan ng regalo. Diba? O, kahit pa paano, ako, hindi na to brag, no? I'm sharing this one para ma-inspire din kayo. Diba? So, this year, kahit pa paano, yung isa sa mga goal ko talaga, pag mag-birthday talaga yung parents ko, may treat ko talaga sila sa labas. And the best part nun, kasi kaka-birthday ng mama ko noong April 8. Of course, pumunta kami ng Robinson. And I don't know, nakita niyo yung post ko. Lahat ng gusto ng mama ko, nagbigay lang ako ng amount. Pinapili ko sa kung anong gusto nila, bumili siya. Diba? Bumili siya ng relo, alam yun yung pabango. Relo lang, nung dalaga pa siya. Binigay sa kanya, binigay lang. Alam niyo yun? Iba yung fulfillment. Diba? Iba yung fulfillment kung nagagawa mo na. Okay, so, yung sa akin lang guys, huwag mo na bagalan. Ang point ko lang, huwag mo na bagalan. Time is running. Yung oras, hindi yan backward. Hindi yan gumaganon, di ba, backward? O, counterclockwise. Aandar yan. At pag may nasasayang ka na oras, ang nasasayang mo, hindi lang oras, pagkakataon.
Okay, na-gets nyo? So, moving forward, okay, so meron pa tayong mga 95 na topic. Ayan, gising pa ba? Gising pa? Yes! Okay? So, kailangan gising pa, 95 pa, ha? 95 topic, okay. So, pera-pera lang. Saan lang natin yan? So, hindi na tayo, of course, lalo sa atin, no? Hindi tinanggalan yung mga tradition, okay, na maglalabas ng malaking puhunan. At the end of the day, iiyak. Di ba kasi nakabawi, naglabas ng 100, 150, 200,000, my goodness. Di ba? So, syempre, tinanggalan natin yan. Dito tayo pera-pera. Okay? And, yan, mahirap yan. Okay? Actually, hindi naman talaga, mahirap. Ano yung nagpapahirap dito? Sarili natin. Sarili natin, tayo lang din ang nagpapahirap. Given na eh. Tinuturo na sa atin eh. Ang gagawin natin eh. Ang tanong, ginagawa ba natin? Kaya tayo nahihirapan kasi tayo lang din nagpapahirap. Tayo lang din nag-overtake. Ano bang gagawin ko? Unahin mo muna yung mga activities na dapat mong gawin. Yung mga dapat. Kaya naging mahirap. Hindi to mahirap. Ang magpapahirap dito, sarili mo. Okay? Oh. And, ayan. So, konting education lang no, about multi-level marketing. Ano ba yung network marketing? It is the system of moving products from the factory, the consumer, to an organization of users, retailers, and network builders. So, merong movement ng products. At the best part ng sa atin, bakit hindi tayo pinipwerasan ng company? That's the best part. Diba? Pero syempre, pag kumita ka, mapupush ka, mapapabili ka talaga, mapapatry ka ng mga products natin eh. Okay, kaya next time, kung may natatanong ka, what's your job? I'm a network marketer. Diba? I'm an MLMer. Diba? Oh, I'm part of direct selling company. US-based direct sales company. Oh. Dapat alam mo sumagot. Okay, what is direct selling or network marketing? It is a system of moving products from the factory to the consumer to an organization of users, retailers, and network builders. Yeah. So dapat, alam natin yan, ha? Para alam natin sumagot, hindi lang yung natatamimi tayo. O, di ba? Sabi pa ni, sino ba yun? Yung na vice president, tamimi. Diba? So, kidding aside mo. So, na lang. Pangmatalino lang yun. Okay? Di ba? So, ayan. Selling directly by word of mouth approach. Okay, so, wala sa atin kasi hindi tayo obliged mag-sell. Okay, so referral business allows leverage in order to have a residual stream of income. So, kailangan at least meron tayong masaulo dito. So, your assignment. Oh, may assignment na naman kayo, ha? Kailangan meron kayo, alam yung definition nito para hindi tayo matamimik ng mga basher. Okay? So, ganito yung channel of distribution sa mga traditional business. Okay? So, makapansin natin, manufacturer. Di ba yung Coke? Di ba usually 3-4 pesos sa mga manufacturer, di ba? Siyempre, dumadaan niya sa middleman, retailer, stores, and consumer. Di ba? Ang matindi nun, siyempre, meron pa yun actually. Itong marketing, advertisement. It's either sa mga social media platforms, and yung iba sa mga TV, di ba? TV, radio, sa o ano pa, di ba? O website, email. O, di ba? So, ang laki. Yung makapansin nyo, ang mura sa manufacturer pero sa consumer, mahal na. Ganun talaga. Okay? Di ba? Tapos, yung old, di ko lang na-insert dito, no? Educate ko lang kayo, no? So, yung old na network marketing, itong kinikita nila lahat, nilagay sa distributor. Kaso, ang kaso nga lang, mahal pa rin. Yun yung nagiging problema. Dahil sa mahal, hindi na ma-maintain yung products. Nakakamana. Yung iba, makikita mo na sa Shopee na yung product tig 3,000, makikita mo tig 500, 1,000 na lang sa Shopee, Lazada. Yung tinatawag natin kamana. Bibili ka ng maramihan, tapos ibibenta mo doon. Ang kawawa, yung mga normal na distributor. Kasi bakit? Instead na bumili sa kanila, saan bibili? Doon tayo Shopee, Lazada, doon na eh. And the best part dito, bakit? Sa Live Good, wala tayong kamata, hindi mo makakamata ito. Okay? Kahit bumili ka ng products, damihan mo, hindi mo pa rin mababagsak yung presyo. Bakit? Wholesale price na tayo eh. Diba? Wala kang choice. Instead na ibaba mo, tataasin mo yung presyo.
kabaliktaran niyo sa atin. Kaya the best one nito kasi bakit? From manufacturer, straight sa website natin, di ba? Meron tayong website, tama? Retail site. Oh, from our retail site, diretso sa mga consumer or mga hindi actually affiliates. Oh, kasi sa member to okay? And affiliates or customer. Diba? Ganun. Ang matindi do, bakit? Wala na tayong price gouging. Yung income ng di ba, yung advertisement, yung mga yung sa TV, hindi yung kinuha ng company. Binawas na yun, kaya mapapansin nyo, wholesale yung price natin. Okay? Palapakan nyo naman sa YouTube. Okay? And the best part, bakit hindi ka pinipilit magbenta? Hindi ka pinipilit bumili. Okay? So, ganun siya. And, moving forward, gano'n ba ka-credible ang industry natin? Para mas lumalim yung knowledge nyo, yung belief nyo. Sabi pa nga, the wave of the 21st century. This is the new wave of the 21st century. In 1999, alam nyo ba, in Ateneo de Manila, introduced as part of the curriculum, the subject. The unit subject. Okay? Sa AIM, Asian Institute of Management, offer the special course. Ang matindi nyo sa USA, University of Illinois, University of Houston, teaches multi-level marketing. Ganun ka-credible. Palapakan nyo naman. Diba? Sa US, pinag-aaralan. Pagpunta sa Pilipinas, scam yan. Budol yan. Pyramiding yan. Hinilala, profession pala to sa US. Network marketing is like lawyers, doctors, engineers sa ibang bansa. Dito lang sa atin medyo nasira kasi ang dami mga scammer. Diba? Pero be proud, bakit? Pinag-aaralan po. This is a profession. Kaya, right now, tayo lahat dito, we're all professional. Okay? Professional network marketer. Palapakan nyo. Okay? Kaya pag tinanong ka anong work mo, I'm a professional network marketer. Diba? Sounds, diba? Professional. Professional naman talaga. Diba? So, yung tatandaan nyo, para, yung belief nyo tumaas, hindi ko mahihiya. Okay? They get my point. So, yun, very credible, pinag-aaralan, and of course, ang dami na tulong. Alam nyo ba guys, network marketing lang, hindi ko nga lang na-insert dito, susunod, insert natin. Ang network marketing lang ang may pinakamaraming nagawang millionaires and multi-millionaires. Ano ba yun? Palapakan nyo. Wala kang industry nakagawa ng ganun. Bakit? Magko-corporate ka, ACU lang yayaman. Sa sports, yung mga magagaling, top 1, yung mga caliber lang yung mga yayaman dun. Politician, diba alam natin, diba? Yung mga, alam nyo na. Diba? Yung mga yayaman, diba? Mag-singer ka, hindi naman lahat ng artista, hindi rin lahat. Pero, out of the numbers, sa numbers yung pinakamarami talaga ng payaman. Ano yun? Network marketing. Ganon kaganda yung pinasok ng negosyo. Lalo na dito sa Livegood. Madami sa iba-ibang company. Diba? Lalo sa Livegood. Naku, grabe ngayon. Siguro kung kinount lang yung mga kumita ng malaki, naku, ang dami na. Sobrang dami. Ang payout pa nga lang, diba? Imagine nyo, 50 million US dollar. 2.7 billion pesos sa first year. Ilan yung napayaman? Ang dami. Diba? Kaya mas nakaka-excite sa mga susunod, ngayong taon, susunod pa ng mga taon. Yan tanong, sasabay ka ba? Yes! Sasabay ka? Yes, sir! Yes! So, kailangan sumabay. Huwag ka mapapaiwan. Okay? Naigets nyo? Yes, sir. Diba? Kung yayaman yung mga plates natin, dapat tayo yayaman din. Kung kikita sila ng malaki, tayo kikita din ng malaki. Kung sila nagpapalabas na ng resulta, tayo nagpapalabas na ng resulta. May kanya-kanya nga lang na panahon. Okay? Tatandaan nyo yan. Alright? So, let's proceed. Ayan. Even, ito matindi, DLSU, familiar? Certificate course of direct selling and network marketing, guys. Pinag-aaralan po ang industry natin. Tatandaan nyo yan. Okay?
Kailangan tumatak yan sa inyo that we are professionals. Hindi lang tayo basta-basta. Okay? Oh. Diba? Pinag-aaralan. Ganun katindi. Diba? Pinapa-ano lang yan. Diba? Barya-barya. Alam niyo sinasabi na iba? Yung networking, ano yan? Mga walang direksyon sa buhay na pumapasok dyan. Yung mga di nakapagtapos. Diba? Pero di nila alam. Pinag-aaralan na. Yan di nila alam. Kaya dapat maitagal ito sa sarili nyo. Okay? Na this is the profession. Hindi ka lang dito na nandito para, di ba, mag-invite na. Okay? This is a profession. Tatandaan niya. Okay? Kaya dapat, yung mindset natin, make this as your calling. Dito ka tinawag ni Lord, yung calling. Dito ka nilagay ni Lord. Kasi mayroon siyang plano sa buhay mo. Gusto niya, ma-bless ka para may bless rin yung ibang tao. The best part nito, bakit? Para ma-bless ka, di ba sinasabi, if you help enough other people get what they want, they will also help you get what they want. Uunahin mo muna yung ibang tao na matulungan. Kasi bakit? Kung matulungan mo sila, bonus sa'yo. Lahat na sa'yo. Good. Diba sa matching bonus natin? Pag matulungan mo yung mga directs mo yumaman, bonus sa'yo yaman na. Pag magdaya mo dyan sila, bonus sa'yo. Ikita ka ng maganda. They get my point. So, and guys, and did you know that network marketing existed in US for over 50 years? Oh, sino mga 50 years na dito? Wala pa, di ba? Ibig sabihin, hindi pa tayo pinapanganak, may MLM na. Ganun kalupit. MLM business strategy was considered legitimate business in the US in 1976. Sino pinanganak? 1976. And below. Oh, yeah. Di ba? Nag-incarnate. Di ba? Wala, di ba? Oh. Imagine mo. Ganun kaganda yung professional. Okay? Ganun kalupit. Oh. So, moving forward. So, why live good? Bakit live good? So, based on my experience and based sa natutunan ko rin. Okay? So, simple lang. Personal development. Ito lang yung opportunity. Kahit anong background mo, anong ginawa mo sa buhay, hindi ka i-judge. Bagkus i-develop ka pa. Hindi ka i-judge porque ganito ka nung una, ganito ka, di ba? Hindi ka nakapagtapos, bulakbol ka, di ba? Oh, nagkakating ka, di ba? May mga ginawa ka in the past na hindi maganda, hindi ka i-judge. Bagkus tutulungan ka dito, develop. That's the best part here. Tutulungan kang maging tamang tao para sa kanya. Diba? Tutulungan ka mag-improve. They get my point. That's the best part here. And matindi nito, bakit? Mga trainings natin walang bayad eh. Sa labas, diba? Pagka mag-teacher ka, magmamasteral ka, mag-doctorate ka, magbabayad ka, diba? Mga trainings. Oh, kahit saan. Diba? Yung mga doctor, diba? May mga specialization yan. Diba? Orthosurgeon, mga ganun, diba? Magbabayad ka, invest ka mga libro. Diba? Mga training. Diba? Oh. Alam niyo yun? Pero dito guys, grabe. Kaya nga, na-undervalue ito minsan eh. Hi! Hello! Ayan, andyan ba? Pagising ba? Okay? Kaya na ito guys, ang personal development dito yung mga training, na-undervalue. Alam mo yun na, apply lang naman yan. Sunod na lang akong mag-attend. Alam niyo yun? Pero di nila alam na, alam niyo ba yan? Nang magalit ng mga training sa labas. Diba? May kwento namin, di ba, dati? Grabe dati, ang laki ng bayad namin. Tapos mga tinuturo, mga basic, diba? Tinuturo na rin pala dito. Alam niyo yun? Okay, so yun the best part. Personal development, i-develop ka, maging tamang tao, magkaroon ng tamang character, tamang attitude, skills mo may tama, maging tamang tao ka para sa grupo mo, para sa team mo. Pati, of course, sa resulta mo. Okay? Oh, maging tamang tao, di ba? Maging tao, di ba? Oh, of course, the community. Ayan, the best part nito kasi may community tayo. Di ba? The BDE community. Ayan, di ba? Oh, and of course, may kanya-kanya tayong team. Okay? Oh, community we're in, we're here to help each and everyone mag-improve, ma-develop.
Diba? Mag-share ng positivity. Bibihira ka lang makita ng community na ganito. Tuturuan ka, i-guide ka. May iba sa labas, di ba magkamali ka lang, tatawanan ka. Trabaho ka. O, based sa naalalaman ko ha. Di ba? Instead na iangat ka, hindi mo masisip-sip, di ba? O, sisiraan ka pa. O. Di ba? Yes or yes? Yes. Di ba? O, para ma-evict ka, di ba? Siya yung ma-promote, hindi ka, di ba? O. O, familiar? Pero dito iba. Mas nagiging masaya tayo pag umaangat yung bawat isa. Mas nagiging fulfilled tayo pag kayong bawat isa sa atin dito, nagkakaresulta, kumikita. Di ba? That's the best part in community. And never kang makita. Or, bibihira ka na makita ng ganitong community sa labas. Okay? Ayan. So, we have the community, the best community, and of course, the system like this one, mag-hub. Ako, sa live connecting, wala pang masyadong nakagawa. Mga ganito. May nag-a-attempt actually, siguro may nag-a-attempt, pero hindi na magawa. Bakit? Hindi na lang sistema eh. Pag hawak ng tao, pag natin ng isang tao, hindi na lang magawa. Kaya tayo lang. Di ba? Paano pa kayo naman? Di ba? Pwede tayong sistema, pwede naman sa bahay tayo. Tama? O, pwede naman sa ano natin. Pero bakit natin ginagawa to? Kasi iba yung power ng isahan. Yung isang community. Okay? Nai-gets mo. So, ganun. Alright? And of course, literally, ito dati sinasabi din namin ito. Pero ito ngayon, literal. Cheapest way to practice law of leverage. Law of leverage, di ba tinuturo natin yan sa training? Multiply yourself through others. Napapadami mo yung sarili mo sa ibang tao. Pag may nabuild ka leaders, gumagalaw na sila. Darating yung time. Kahit nagbabakasyon ka, nagsi-CR ka, di ba? Kahit saan ka pumupunta, di ba? Naliligo ka sa beach. Nasa US ka, nasa Canada, di ba? Nasa Japan ka, kape-kape. Kumikita ka pa rin. Kasi nakapag-build ka eh. Tatandaan nyo guys, para makapag-love leverage ka sa iba, Jollibee, magkano puhunan? 30 to 40 million. Tama? McDo, same din, di ba? Mang Inasal, 7-Eleven. Ang laki na, kailangan mong ipuhunan para kumita ka ng kinikita nila. Kasi may sistema na sila eh. Sure, bull talaga, kikita ka. Pero dito yung imagine mo, sa $50 mo, pwede magpabago ng buhay. Sa $10 mo na sinusubscribe every month, pwede makuha yung mga pangarap mo. Palakpakan nyo naman. Diba? Sige, anyway. So, yan, that's what we call the cheapest way. Literal talaga cheap. Among all the companies right now, as in, wala kang makikita. Meron iba copycat, pero iba pa rin original. And, yeah, the bigger the population, the bigger the end-to-end industry will be. Guys, imagine nyo ha. Alam nyo ba? Alam natin, of course, diba? 200 plus countries open tayo. Tama? Ilan population sa buong mundo? 8 billion. Ang tanong, ilan pa lang members ng Bible right? 1.2. Ilan pa lang? 1.1. Above, di ba? Ibig sabihin, according to Noder, sabi niya ha, ang hindi pa nakakalam sa Livgood, imagine mo, isang stadium, may 7,000 katao, sa 7,000 katao na dun, isa pa lang nakakalam sa Livgood, or isa pa lang member sa Livgood. Ano ba gano'ng kalaki yung market mo? Ganun kalaki. Out of 7,000, isa pa lang yung member. Kaya, crucial to, guys. Crucial to. Yung first 2 years natin, very crucial to. Huwag kayo magsasayang yung panahon. Diba? S-wave. Babalikan natin to ha. Yung S-wave. Diba? Formulation. Yung concentration, diba? First 1 to 2 years mo. Sa ginagawa natin. Ito 3 to 7 years. Ito 8 to infinity. Diba? 8 to infinity. Sa 1 to 2 years na yan, kung magkano kita mo dito, mag-multiply yan. 3 to 10 times. Hindi ka 10 times eh, 20 times. Oh, hindi. 5 to 20 times. Hindi pwede kumita. Sa iba, mahirap yan actually. Mahirap to yung 3 to 5 ano? Ang hirap yan, lalo na pag binary, ang hirap yan. Pero dito sa Livgood, hindi yan kasi. Bakit ngayon?
Top 1 natin, magkano kinikita? 73,000. More than pa, 70,000 plus, magkano yung peso? 4.1, 4 million pesos. Ang tanong, ilang buwan pa lang tayo? 15 months? Wala pa ibang company. Walang ibang company na kagawa ng gano'n. Pero dito, palakpakan niyo. Ibig sabihin, malinaw yung future natin dito. Malinaw pa sa sikat ng araw. They get my point. And the best part dito kasi, yung population, palaki ng palaki. Diba? Baka may dagdag pa dito. Diba? Oh, soon daw kung soon. Diba? So, lumalaki ang population natin kasi bakit? Maraming may pinapanganap kaysa namamatay. O, try nyo mag-search. Diba? Kasi hindi tayo abot ng 8 billion kung maraming mas namamatay. Diba? O, mas maraming pinapanganak kaysa na namamatay. Natanda nyo yan. Kaya, may sinasabi sila na, wala na akong may invite. Wait, o di ka na talaga nag-invite. Diba? Masasaturate daw yung live good. Actually, hindi. Wala tayong saturation. Bakit? Imagine mo, 200 plus countries. Literal. Kung yung mga local company nga, di ba umabot na ngayon 15-20 years, nakakapag-invite pa rin tayo pa kaya? First 1 year pa lang. Kaya dapat, sa first 1 to 2 years mo, itotodo mo na. Ang tanong, itotodo mo na ba? Yes! Di nga. Totoo na ba? Yes! Oh. So dapat, again, hindi lang dapat salita. Dapat makita sa gawa. Itodo mo, bakit? Kung mo na, mag 5 to 20 times yung income mo. Kung sa first 2 years mo na 50,000 ka, times 20, o compute mo magkano. Oh. Kung nag-10,000 ka lang, compute mo times 20, magkano yung income mo? Ang tanong, sulit o sulit? Sulit. Kasi bakit? Kahit magtrabaho ka sa labas 40 years, di ba yung 40 years plan? Pangarap mo malabo. Mabubuhay mamamatay ka muna. Di ba? Baka mabubuhay pangarap mo. Di ba? Balik ka mo. Di ba? Reincarnate ka muna. Nanigas yun? So, kailangan guys ito, lawakan nyo yung pagtingin sa ginagawa natin. Lawakan nyo yung pagtingin mo sa negosyo, sa libdog. Okay? The bigger the population, the bigger the industry. Okay? Ayan. And of course, the income potential. As in, grabe talaga, nakakabaliw. Nakakabaliw talaga as in, di ba? Sa mga nakikita natin mga resulta ngayon, di ba? Kailan na yan sa Zoom. Di ba? Imagine mo, in 13 months time, wala ibang company na kagawa ng $1 million. Wala ibang company. Sa libro lang pinakagawa. Ibig sabihin pala, kaya. Doable. Diba? Kung may nauna, isusunod. Diba? Kung may nakagawa, yung mga nagawa. Nai-gets nyo? Yes. Grabe yung potential. Sinishare na yan sa atin sa Zoom. Nasabi lang, kailangan maintindihan mo. Mag-sink in sa inyo na kaya. Na possible siya. Kasi pag hindi mag-sink in sa mind mo, kailangan itatakbo sa kokote mo. Kaya. Pag nakaya ng kokote mo, yung action mo magpa-follow. Dahil malaki yung tingin mo sa ginagawa natin, yung belief mo malalim, yung pundasyon mo lumalim na. Yung income na pinapangarap mo, believe it or not, mangyayari yan. Ako, hindi ko nga in-expect na pwede mangyari sa amin yung ganito, yung nangyayari sa amin eh. Ang sa amin lang, tatrabaho lang. Nabaliw lang kami sa matching. Alam yun? Matching? Yung lumalambitin. Di ba? O, meron ba dito? Matching. Di ba? Grabe talaga, nabaliw lang kami sa matching bonus. So, grabe. Nagbuang lang kami doon. Yung kami nag-focus, nag-build, nagtrabaho talaga. Kaya dapat, yung tingin mo sa negosyo natin, sa live goods especially, kailangan lumalim.
lumawak yan. Tapos pag lumawak yan, yung action mo magpa-follow. Hindi ka papayag, di ba, na wala kang activity, wala kang kinakausap, hindi ka na nakakapag-direct. Hindi ka papayag, magdadirect ka talaga. Kasi alam mo yung mapupuntahan mo, alam mo yung direction mo eh. If you know the formula, alam mo paano i-solve. Tama? O sa math, o mga mathematician. Di ba? Alam mo paano i-solve. Income, rank up. Pag alam mo yung formula, total team, ilang directs, alam mo paano hatawin. Alright? So, income potential, malupit pa sa malupit. And ito kasi sinasabi ko, di ba, sa Zoom, si live good lang. Okay, darating yung time. Darating yung time. Believe it or not. Live good will be creating the most and the highest income earners na hindi pa nakikita ang business. Palakpakan nyo naman. Diba? Yung mga million, di ba, search sa Business for Home, may mga kumita $1 million. Sa Pilipinas, yung pinakamalaking may kumikita, 7 to 8 to 9 million per month. Pesos yun ha. Pero sisilong yun sa ibang bansa. Bakit? May nag-10, 20, 30, 40, 50, 60 million pesos every single month. That means, less than, kumikita sila 1.5 or 2 million pesos every day. Hindi ba lalaki yung paningin mo? Hindi ba lalawak yung paningin mo sa ginagawa natin, income potential? Diba? Na-guess nyo. So, kailangan, lawakan nyo, laliman nyo, yung pananaw nyo sa ginagawa natin. Kasi lahat yan, yung action mo, magpa-follow. Okay? So, income potential, and of course, focus on helping people. Kaya na sinabi ko, ang maganda dito kasi pag natulungan mo yung team mo, especially your directs, kumita, bonus sa'yo eh. Diba sa ano natin, income potential natin, sa compensation plan, pag may marami kang natulungan nag-rank up, especially pag nag-diamond, bonus sa'yo. Kaya dapat, goal mo muna dito, pag na-improve mo yung sarili mo, tulungan mo yung team. Help them. Uplift them. Diba? Pag ikaw umangat, dapat iangat mo rin sila. Buhatin mo rin sila. I-push mo sila pataas. Okay? Yan. Focus on helping people. And, the best part, legacy. Legacy. Diba? Kasi darating yung time, hindi naman tayo forever mabubuhay. May immortal ba dito? Diba? Oh. Diba? So, the best part yan, legacy. Okay? Na, you know, meron tayong may habilin sa pamilya natin, sa mga may iwan natin. Hindi lang yung account. Diba? Baka, diba, next time, diba, pagka, syempre, nabago yung buhay ng buong angkan mo, diba? Lagyan ka ng, ng rebulto, diba? O, ito yung lolo ko, yung lola ko. Si Lola Jovelyn, diba? Diba? Oh. Diba? Oh. Diba? Oh, si Lolo Lenchi, diba? Oh. Diba? Yung buong mo, yung buong angkan mo, diba? Maalala ka niyan. Diba? O bakit natin naalala pa until now si Jose Rizal? O may rebulto, o may point, diba? Kasi bakit? May legacy siya. Tama? Ang tanong, yung lolo nyo, kilala nyo pa ba? Hindi na, bakit? Wala silang masalo na iwan sa atin eh. Ano na iwan sa atin? Di ba kahirapan? O, kaya may kasabihan, hindi natin kasalanan kung nabuhay tayo mahirap. Kasalanan natin kung o. Pero hindi yung problema bakit nasa lingkod na tayo. May legacy ka nang may iwan. Di ba? Baka magulat ka next, di ba? O, kaluluwa ka na lang, di ba? Bumibisita ka. Bumibisita ka sa pamilya mo. Di ba? Dinibulto ka na kaganon. Diba? Kasi nabigay ka na namin ng legacy. O nakaganon ka. Opa. Hindi kayo nakaganon. Di ba? Nakakatawa, no? Good sign. We'll never know. Di ba? Yes. We'll never know. Legacy. Yun may iwan natin. Di ba? Kaya, we're all blessed. Alam niyo ba yun? Tignan mo nga yung katabi mo. Tignan mo katabi mo. O, mukha bang blessed yan? Mukha ng stress? O, mukha ng stress? Yes. Stress. O, stress na? O, sabihin mo, upline, you are blessed. O, sabihin mo, upline, you are blessed.
You're blessed. Yes, bakit? Nandito na tayo sa company. Ito dati tinuturo namin to, pero di kami sure kung may legacy ba talaga. Kasi tagilid eh. Oo, di namin sure. O, di ba? Mga kalawan natin, di ba? Di namin alam eh. Ito to, di ba? Tinuturo lang namin, pero di namin alam. Yung kasi, ano, naligas, di ba? Ligas. May ligas, di ba? Nalagas. Di ba? But, of course, grateful din naman tayo. Nabuild tayo dun eh. Pero, may point lang, nasa likod na tayo. We don't know what lies ahead, pero as of now, sa nangyayari sa atin ngayon, alam natin, in the future, meron tayong maiiwan. Hindi kasi tayo maiiwan sa pamilya natin. Diba? Even, di ba, syempre, hindi tayo habang buhay mabubuhay, di ba? I-account natin, di ba? O anak, ito na, kumikita doon, di ba? Na nakahilatan na. O, tawagin mo siya, no, di ba? Yes, kaya ng Chinese. Di ba? So, legacy. Legacy. That's the best part. Okay? Nakuha nyo. So, kailangan, syempre, para may mingon kang legacy, kailangan tunduhan natin. Okay? Totoo na ba tayo? Yes! Ahataw na ba tayo? Yes! So, di ba? O, sinabi nyo yan ha. Dapat pag sinabi nyo, Gagawin. nyo. Kasi hindi nyo niloloko ako eh. Hindi yung apply yung niloloko nyo sa sarili nyo. Negets nyo? Yes. Kailangan, again, para may maiwan kang legacy in the future, ngayon pala, tunduhan mo na ikaw na yung puputol ng sumpa ng kahirapan. Sa'yo na mapuputol ang paghihirap ng buong angkan nyo. Itaga mo yan. Diba? Itaga mo yan. Dapat sa'yo na matatapos. Huwag mo na hayaan na may pasa pa sa anak mo, sa apo mo. Diba? Di ka ba nagsasawa sa hirap ng buhay? Andito na, the vehicle. May vehicle ka na. Which is your okay? Negets nyo? Yes. Alright, so, ayan, so yun na pala. So with that, before I leave, syempre, may kwento. Ayan, may kwento. Ano yung may kwento ng, ng Chinese? Yan, Chinese na, siya, businessman, no? Ayan, businessman, and of course, marami siyang, may mga businesses siya, may mga tindahan, yan. And, ano na siya, bedridden na siya, nasa hospital. Ayan. So ngayon, itong in-check na to, ayan, kasi parang fee niya na kukunin na siya ni Lord eh. Oh, ano yun? So, ngayon, ginawa niya, nandun yung pamilya niya. Okay, ibang pamilya niya nandun. Okay? Oh. Ano nyo ba yung story nito? Walang acne. Hindi pa. Hindi mo sure kung si Lord. Hindi na siguro si Lord, no? Ayan. Okay, so, ngayon, siyempre bedridden na yung in-check. Sabi ng Chinese ko, nasaan si aking mahal? Nawag na, di ba? Yung asawa niya. Mahal. Di ba? Doon na, dito ako sa tabi mo. Dito ako sa iyo tabi. Di ba? Di ba? Di ba? Chinese eh, di ba? Ngayon, sinabi niya, nasaan si Nene? Ayan. Papa. Dito ako sa tabi mo. Di ba? Andun na si Nene. Si Junjun, nasaan na? Ayan. Tinawag niya, yung anak niya. Di ba? Tinawag niya yung anak niya. Di ba? So, ngayon, tinawag niya yung mga kamag-anak niya. Alam niyo, yan, hello, nandiyan mo ba? Yes. Gising pa? Yes. Okay. So, yun, tinawag niya si Junjun. Tapos yun, yung monitor, di ba parang mamamatay na, di ba nun yung flat na? Pero buhay pa siya. Minsan, parang gano'n, di ba? Ano sabi niya, di ba kasi negosyante yun eh. Sabi niya na, sino bantay, tindahan natin, lahat kayo andito. Mamamatay, imagine mo, mamamatay na siya. Inisip pa rin yung tindahan niya. Okay, so wala na, kwento ko na.
Okay. So, kumbaga, yung commitment, di ba yung commitment na ano, ng matanda? Di ba? Nandun pa. Kasi alam niya, yun yung iahabilin niya, yung legacy. Di ba? O kung mapabayaan yung bankrupt sila, anong kakainin ng pamilya niya? Di ba? So, sa ginagawa natin, syempre, alagaan natin to. Okay, kasi ito yung nakikita niyong legacy, di ba? Nakikita niyo ba ito as legacy? Yes. Diba? Yes or yes? Yes. Legacy sa pamilya natin, sa magiging pamilya mo. O, so may mga pamilya na. O, di ba? Iba dito, kasi may mga pamilya na, sarili pamilya. Di ba? Yun yung may habilin natin sa kanila. Yes. Okay, kaya tuduhan natin, okay? And i-make it sure mo na this year, kailangan magkaroon ka rin. Okay? Huwag kang papayag na ganun ka pa rin. Huwag kang papayag na wala kang improvement. Huwag kang papayag na yung result mo plateau. Kailangan nag-improve. Okay? Kung nagawa namin, nagawa ng mga plans natin, alam kong kaya na rin. Ang tanong, naniniwala ka ba? Yes! Okay, okay. O, sabihin mo, I am next. I am next. Ulitin mo, I am next. I am next! Ulitin mo, I am next. I am next. Okay, with that, thank you so much. God bless. Ating MC. Yan. Palapan natin si Coach Renz Bart.